may mga pangyayari na nakakalungkot. Ito mga nakaraang linggo, kahapon, December 18, nawala na si Papa, bawal umiyak. Na-hospital siya last week. Nung ako ay nasa China, nag-start na siya magkasakit. 75 na kasi si Papa. Nanghina na rin yung katawan niya. And then, na-hospital siya, na-admit siya sa hospital, alam ko December 10. Ayan, ganun. And then, na-discharge siya sa hospital ng December 14. Minsan, kapag okay siguro yung pakiramdam niya, medyo malinaw yung pagsasalita niya, pero most of the time, hindi na talaga siya nakakapagsalita. Ganun na lang siya. So, lahat ng family members nandun, nung nawala siya kahapon, marami nangyari. Pero syempre, hindi ko na iisa-isahin yung kwento kasi family, wala na si Papa. Memories na rin na kung paano namin ipe-prepare yung kanyang, yung lamay niya, yung sa lahat hanggang sa maiburol siya. Pero yung pagdating sa hospital, puro pictures lang. Hindi na ako nag-video doon. Para makita nyo din yung magiging ganap kung ano yung mga pangyayari after itong lamay niya at saka yung kanyang burol. Lumaki si Papa ko ng Chinese, yung kultura na kinalakihan niya or kinatandaan niya. Ganon. Hindi masyado sa Pinoy. So, suit ang isusuot niya, hindi barong. Sa ngayon, December 19, time check, it's 11 ng umaga. Wala pa kaming update kung anong oras yung magiging burol niya. Kasi ang dami palang aasikasuhin kapag nandyan yung death certificate, and then yung pupunta sa City Hall, pirma ng doctor, ang dami. Pero dito sa atin sa Pinas, talagang medyo maproseso pa rin pagdating din sa mga namatayan. Itong mga susunod na araw, yung naraga niyan, pero syempre okay lang. Ang thankful ako kasi sama-sama kami, lahat family, lahat kumikilos, lahat pagod. Peaceful ang death ng father ko. Sobrang peaceful niya, hindi siya nahirapan, hindi siya yung, nagkasakit siya pero hindi na siya nakaramdam ng masyadong mahabang nahirapan siya. 1 week, yun. Na-hospital, simula nung na-hospital siya hanggang sa naiuwi sa bahay. Ayun lang, and i-update ko kayo, magiging ganap doon sa burol, sa lahat, para mapanood din natin. Ayan. So, mamaya ulit. Inayos na. Magulo kanina. Ay, sa office po, sir. Sa office? Okay lang. Malaki na nga eh. Hindi ko lang po alam kung like yung version. 50 ata ganun. Ako sila yung pinagkat niya. 50-60. Hindi, okay. Ano ba? Parang hindi siya nagdata ng 47,000 yata. Ano ba? Hindi mo siya nakita. Hindi mo sinasabi ng mga 100,000 po nga. Ito po, paborito ako. Magkabili sila doon. Hindi sa nagpagod natin. Naliliitan ka dun? Kasama na sa ano ni Kabisi. Maluwag na siya eh. Okay na yun. Ang cute.
ngayon ay December 20. And then, syempre, dito kami sa kay Papa. So, dumating dito si Papa sa chapel ng, ayun sila. Si Papa ng 6 p.m. Actually, nakakatuwa nga ito. Sabay namin siya dumating. Expect namin midnight pa siya dadalhin dito sa chapel. Pero, pagbaba namin ng Grab kanina, sabay pala namin siyang dumating. Nakakatuwa kasi kanina, hirap kami humanap ng Grab. Hindi naman na umuulan, hindi naman traffic. Pero ang hirap gumawa ng Grab. Kaya siguro, hinintay kami ni Papa sabi niya siguro ni Papa, hintay namin siya. Yun, kaya sabay na sabay kami dumating dito sa St. Peter. Hindi ko napapakita yung mismo higaan ni Papa. Ang dami. May number ito mo. Pwede naman, isang tricycle lahat sila. Message mo na sila. Sino po sila? May bisita po kami. Ito rin po, naligaw. Sa ano po, ampun po. Mga nakikain po ito dito. Nakisopas lang po ako. Nagkakatapos lang mag-basketball. Ito, nagkakatapos lang sa cheering. So yummy. Pang eslog. Kaya hindi na dyan, mga anak. Makeup ka pa eh, no? Look at her attitude, guys. I-post mo. I-post mo. Magkakapatid mo na, Mike. Magkakapatid daw. Kapatid ka namin sa labas. Kaya pala iba yung mukha mo eh. Daddy kami makuhan. Nasi bato. Ayun kasama sila kayo. Nagpunta sila na may aircon na naman. So, aircon lang naman man. Dito lahat. Ay, may TV yung nagkakit. Ready, check. Una yan, malamig na yun. Ay, hindi, naka-expose lang siya. Wala siyang takip. Wala siyang plastic. Bukas. Opo nga. May pa na. Basta nandito para sa mabuto. Video yan eh. Video. Nakangiti si Auntie Tina. Sorry. Ganun. Kumalang buwas.
So, today is December 28th. Ayan, kakatapos ko lang kumain. And naisipan ko na i-end itong vlog dahil kapag dinelay ko pa, baka makalimutan ko na naman, ano. Anyway, tapos na lahat. Ayan. Ang daming nangyari. Na hindi ko talaga na-vlog. Simula nung nagkasakit si Papa, hindi ko na-vlog yan. Siyempre this time, gusto ko mapanood ninyo para ma-share ko din sa inyo. And syempre, sa family ko para mapanood din nila. Then sa ate ko, nasa States para mapanood din niya. And kayo din, para mapanood nyo din. Ang hirap pala, no? Papakita ko sa inyo yung picture ni Papa. Nilagay ko siya sa kwarto ko. Ito yung nakalagay doon sa funeral niya. Kinuha ko. Sabi ko, akin yan. Para kasama ko si Papa. Binilhan ko siya kahapon ng flowers. Yung nagsimba kami. And ito, na-bless ito. Ito yung black na sofa na binili kay Papa. Dito siya na mahinga. Sabi ko, gusto kong kunin yung sofa kasi para memories ni Papa. Yan yung kanyang sofa bed na doon sa last night niya, dito siya nawala. December 18 nawala si Papa. Siyempre, gusto kong magpasalamat doon sa mga nakiramay. So, sa mga nagpunta sa funeral ni Papa, sa relatives ko, na tumulong sa amin. Hanggang sa matapos yung pag-cremate kay Papa, kay Beswa Marie. Ngayon, sobra talaga. Saludo ako talaga sa'yo. Dahil simula nung nagkasakit si Papa hanggang sa mawala si Papa, nandito talaga si Beswa Marie nag-asikaso, tumutulong. Siya din minsan yung naglilinis kay Papa, umaalalay kay Papa. Ayan. So, thank you so much. Hindi ko alam kung paano ko express. Alam mo naman yan na sobrang thankful talaga ako. Yung mga vlogs na napapanood niya, ayan, si Beswa Marie ang kumukuha lahat niyan. Kasi nga, wala na ako sa wisyo na mag-vlog pa. Kaya sabi ko sa kanya, kung pwede mag-vlog siya kahit papaano. Yung hinatid namin si Papa sa pag-cremate sa kanya, ayan, siya lahat ang kumuha niya. Kaya thank you so much. And sa family members, sa lahat, alam ko sila pagod. Yes, Kuya Mike, na siya lahat nag-asikaso ng mga papeles, mga kailangan para kay Papa. Lahat yan, siya yung nag-asikaso. Kaya siya yung nagbantay ng ilang gabi kay Papa. Hindi siya umuwi. Natutulog lang si Kuya Mike kapag may kapalit na siya. Pero doon pa rin siya nagstay sa may chapel. Yung mga pamangkin ko na mga mascot kay Chewon, na sila yung nag-a-assist. Nagbibigay nag-o-offer ng food doon sa chapel. No, lahat ng family members ko talagang pagod na sila. And syempre kay Mama. Si Mama yung katabi ni Papa nung nawala si Papa. Siya yung pinakahuling katabi. Alam kong pagod yung kanyang loob, yung kalooban niya, and yung isip din niya. Pero sabi ko kay Mama, magpalakas siya, huwag siya masyadong mag-iisip. And sabi naman niya, lalaban daw siya. Hindi pwede mawala siya agad. Kasi fighter yan din si Mama eh. So sabi niya, lalaban daw siya, hindi pwede mawala siya agad-agad. Sabi ko kay Mama, kumain ka. Yun yung nangyari sa Papa ko eh, kay Papa, na nawalan siya ng gana kumain. Kaya, yan, nagtuloy-tuloy na rin. Ang pangit ko ba? Oo, kasi nga, ilang araw kami puyat. Actually, linggo. No, simula nung sa China, nasa China pa, puyat na kami. 3 a.m., 4 a.m. na kami natulog pagdating dito. Ilang araw lang, puyat ulit kasi nga kay Papa. Yan, and then, sa lahat na nangyari. Kaya, lahat ng tao dito sa pamilyang to ay puyat. Kaya kung buhay pa yung parehong parents ninyo, father nyo, mother nyo, i-spoil nyo na sila. Ibigay nyo na kung ano yung gusto nila. Kung afford nyo naman, ibigay nyo na. Ako, nag-start na ako mag-live selling kay Papa Phil nung Friday kasi syempre hindi naman maganda na matagal ako mawala sa work. Baka mawalan ako ng trabaho, mahirap na yun. Dire-diretso na yung pagtatrabaho. Magkikita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. So, bye-bye!